Sa magandang hapon po sa lahat, mga minamahal ko San Juanenyo. Ganun din po sa lahat ng ating taga-subaybay. Ito po ni Lugod Mayor Francis Zamora at ito po ang ating kwentuhan ngayong Lunes ng hapon. At this will not be our regular kwentuhan dahil this will be more of updates po tungkol sa ating weather situation. Kasalukuyan po tayo ngayon nandito sa ating makabagong San Command Center. Dito rin po sa ating City Hall complex at mamaya po kakausapin natin ang ating head ng ating City Disaster Risk Reduction Management Office at ganoon din ang ating resident meteorologist para makita natin ano ba ang ating hinaharap pagdating po sa ating weather patterns for the day and for the week. Alam niyo po, speaking of weather patterns, kagabi ho, hanggat kaninang umaga, wala pong anumang rainfall warning ang inilabas ng DOST Pag-asa. So kami po ay nagbabase ng ating mga desisyon pagdating po sa ating mga rainfall warnings mula po sa DOST Pag-asa. And last night up to early this morning, wala pong anumang rainfall warning. At 8 a.m. kanina, naging yellow na po yung rainfall warning. Ngunit kung naalala nyo po ang aking naging Facebook Live sa Kabayanan Elementary School, about 8:30 a.m., nandun nga po ako sa kalye mismo. Nagsimula na aking Facebook Live sapagkat wala pong ulan noong panahong yon na isagawa natin yung ating programa po sa Kabayanan Elementary School. At nung tayo po bumalik na dito po sa City Hall around 10:30, ay doon na po nagsimula ang malakas na pag-ulan. Nagbago na po yung rainfall warning to orange and eventually naging red na po siya. So yan po ay isang halimbawa na sa loob po ng ilang oras, mula sa walang anumang warning ay naging yellow, naging orange at naging red po ang rainfall warning. Kung kaya't napakahirap po talaga na ma-forecast ang maaring pagbabago po ng ating weather patterns. So we're here now in our makabagong San Juan Command Center at tayo po ay kukuha ng updates mula po sa ating team at ganoon din sa ating head ng CDRMO, pati po sa ating meteorologist. Ngunit bago po tayo magputuloy, nais ko lang sabihin na distribution po ng ating makabagong San Juan customized rubber shoes, we will have to postpone first dahil nga medyo na-disrupt po ang mga schedules po natin. Dapat po magsisimula ang turnover ngayong araw at ang distribution this week. So we will have to postpone it first sapagkat i-reschedule po natin muna ang ating pamamahagi ng ating makabagong sa mga customized rubber shoes. Ako yung maasa na napanood na po ninyo ang video ng ating papamahaging libreng sapatos po para sa lahat ng ating 13,000 mag-aaral sa mga papublikong paaralan ng San Juan. Ito po ay version 2 ng ating sapatos at yan po ay para sa ating mga public school students. At gaya po ng aking binabanggit parati, ginagawa po ng lahat. Ginagawa po ng inyong pamahalang lungsod ang lahat upang patuloy po tayong makasuporta sa ating pong mga public school students pagdating po sa kanilang edukasyon. At tayo po ay umaasa na ang ating mga mag-aaral naman po ay mag-aaral po ng mabuti. So yun po ang ating hiling, mag-aaral po ng mabuti ang ating mga mag-aaral. At yan po ang aming hiningi mula po sa inyo. Okay, so okay ba tayo? Hindi nakakat? Okay. Okay, so paki-confirm lang kung all good. Sige po. So nandito po tayo sa ating makabagong San Juan Command Center again. Medyo nakat lang po kanina, ulitin ko lang po para sa kalaman po ng lahat. Ipopostpone muna natin yung pamamahagi natin ng ating makabagong San Juan rubber shoes. Ito po ay version 2 ng ating customized rubber shoes para po sa ating mga public school students. So all 13,000 public school students of San Juan are set to receive
their new pairs of shoes. Ngunit i-reschedule muna natin ito dahil nakaschedule po sana ngayong hapon yung initial turnover at distribution. Ngunit dahil nga po na-cancel ang klase, ay i-reschedule po muna natin ito. Ang tanging hiling lang po ng inyong pamalang nasod at ng inyong Mayor Francis Zamora, mag-aral po tayo ng mabuti. Ginagawa po ng inyong pamalang nasod ang sanwa ng lahat ng makakaya nito upang matulungan po kayo sa inyong edukasyon. Ang aming pong hiling ay mag-aral po tayo ng mabuti. So, tayo rin po ay pumunta kanina sa Kabayanan Elementary School para naman po sa Project Hiraya ng JCI Manila kung saan ang basura po na nakukuha ng MMDA ay kinonvert nila into 200 recycled armchairs. No? So ito po ay mga armchairs na galing po sa recycled materials, specifically mga basura po na nakuha ng MMDA, mga plastic waste po na converted into 200 armchairs na tinurn over po natin kanina sa Kabayanan Elementary Schools. At pag-usapan nga natin ang basura sa ating mga kalye at sa ating mga daluyan ng tubig, yung mga nararanasan nating baha, malaking bagay dyan ay yung basura na tinatapon sa ating mga waterways at sa ating mga kanal. So kung tayo po ay makakaiwas sa pagtapon ng basura, mas mababawasan po ang problema pagdating po sa pagbabaha. At gaya nga po ng aking binanggitin kanina sa ating programa sa Kabayanan Elementary School, yung basura na nakuha po ng MMDA, 8 tons po yan. 8 tonelada ng basura po ang ginamit upang makagawa ng 200 recycled armchairs. So isipin niyo kung gaano karaming basura po ang nahakot ng MMDA at na-convert into 200 armchairs. So yan po ang naging proyekto ng JCI Manila in cooperation with MMDA and the City Government of San Juan at Puerto Huron ay namahagi rin po ang JCI Manila ng mga backpacks at mga school supplies at pagkain din po para po sa ating 200 public school students from Kabayanan Elementary School. So during that program, kaninang umaga, hindi po umuulan. In fact, kahit nag-yellow rainfall warning at about 8:30 a.m., wala pong ulan. Ngunit nung mga 10:30 na po ay lumakas ng ulan. Nagkaroon na tayo from yellow to orange and then from orange to red rainfall warnings. So let's now proceed with our interview with Tong Pakasum. So nandito tayo ngayon sa ating makabagong San Juan Command Center. Ito po ang ating mga kawani ng CDRRMO natin, ang ating City Disaster Risk Reduction Management Office. This is our makabagong San Juan Command Center kung saan monitor natin ang ating mga lansangan sa lungsod ng San Juan. At meron nga po tayong isang camera na specifically nakatutok po sa water elevation ng San Juan River. So ito po ang ating command center. So we are seeing from the command center and also from reports on the ground sa ating mga barangay captains na may mga barangay po tayo na tumaas pong tubig. At ito po ay ang usual areas natin such as F. Manalo at sa San Venancio po, no? Sa Barangay Batis at Barangay San Perfecto. Ito po yung lowest points natin sa lungsod ng San Juan, nakatabi po ng San Juan River. So through our CCTVs and of course through reports from our barangay captains ay nakukuha natin ng impormasyon ng kalagayan po sa ating mga lansangan at kung meron humang mga ibang areas na mataas pong tubig ngayon, kung nangangailangan ho kayo ng anumang tulong, tumawag lang po kayo sa ating hotline 137135 at meron po tayong team na sasagot po sa inyong tawag. May command center at call center po tayo na sasagot po sa inyong mga tawag at pwede ho namin respondihan agad ang inyong mga concerns. So just call the hotline 137135 kung meron po tayong mga pangangailangan na pagresponde, pag-rescue o di kaya kung ano man ang sitwasyon na nararanasan nyo ngayon na kailangan nyo po ng konting tulong, magsabi lang po kayo. So ang ating mga barangay evacuation centers ay ready na rin po. Kung may mga lugar na kailangan lumikas na,
Likas na po tayo ngayon, huwag na ho natin hintayin na tuluyang tumaas po ang tubig sa inyong mga lugar. Mas mabuting maaga pa lamang, mag-evacuate na po tayo kung kinakailangan. So, Tong, Yeah. ito po si Tong Pakasum, siya po ang head ng ating City Disaster Risk Reduction Management Office. Tong, pakibigyan tayo ng situationer, no? Ang ating mga minamanasan ninyo ay nanonood at nakikinig ngayon. Please give us a situationer regarding our weather conditions ngayon dito sa San Juan at ano ba ang interventions na ginagawa natin. Okay. Well, right now, no, we can see naman sa back, no, just small portions lang naman ng San Juan ang affected ng baha. So it's between 3 to 4 na lang. Ito na lang yung highest namin na point is F Manalo. Just the streets connecting that. Yung ibang portions naman wala. Safe tayo, no, nasa ankle deep na lang yung iba. So our interventions po is we sent out all our responders. Nasa field na sila mula kanina. And continuously umiikot rin sa iba't ibang barangay. Okay. Sige, so Tong, base sa assessment natin, ang ating mga responders ay on the ground. Wala namang untoward incidents na nangyayari pa sa ngayon? Wala naman, nothing serious naman, nothing major na itong flooding lang na bigla because of itong biglang pagbuhos ng habagat. Other than that, wala naman. We didn't get any reports na malala. Okay, sige po. So, ito po, papakita ko lang muna sa inyo ang ating command center, of course. Ito yung ating mga monitors. At ito naman yung ating team, no? Malaki po ang ating team dito sa ating command center. So, they are constantly monitoring the situation, yung mga tumatawag po sa ating hotline 137-135, sila po ang sumasagot. At sila rin po nagko-collate ng data when it comes to saan ba mataas ang tubig, pagdating sa mga evacuation centers, ano yung mga barangay na may mga lumikas na, at kung sakaling kinakailangan ng anumang pang-responde, ay sila rin po ang sumasagot. So, ito po, pakita natin ang kanila pong workstations. At ito naman po, papunta tayo ngayon sa ating meteorologist so that she can explain exactly itong nararanasan natin ngayon. So nandito po tayo ngayon pa rin sa ating makabagong San Juan Command Center. And ito yung ating monitors na ginagamit. No? Ito yung ating technology dito po sa ating makabagong San Juan Command Center na ginagamit ng ating resident meteorologist. So, Zaide? Zaide po. Okay, si Zaide ay isa sa ating mga resident meteorologists. Pinapanood ko ngayon Zaide ng ating mga mamamayan sa San Juan at ganoon din mula sa ibang bahagi ng ating bansa. Ang unang tanong ko, what are we experiencing exactly now, Zaide? Currently, we're experiencing heavy rainfall, mainly because of yung southwest monsoon o yung habagat. So, as of 2 p.m. naka-raise to red warning level from Pag-asa, and forecast for today is possible magpatuloy-tuloy pa yung heavy rainfall warning na maaring nating maranasan. So, pag red warning level, posible po yung walang humpay na pag-ulan hanggang sa malawakang pag-ulan na nag-cause po ng pagbaha sa ating barangay. Pero Zaide, ang tanong ko at ang tanong ng marami, bakit kanina at kagabi walang rainfall warnings? In fact, last night up to early this morning, wala. Tapos biglang naging yellow, naging orange, naging red in just maybe a few hours. No? Typical ba yan of southwest monsoon? Yes po. Dun sa nangyayaring ganun is typical behavior po yun ng southwest monsoon o yung habagat. So dahil po sa convective instability ng karagatan, so moisture, yung temperature ng karagatan natin, nababago po yung mga convection ng ulap na nagkakos po nung biglaang pag-ulan sa iba't ibang parte sa western sections ng Pilipinas. Okay, so yung experience natin na heavy rainfall, base sa ating forecasting, again,
I want to make it clear na these are just forecasts, no? Yes po. We rely on all the information available, pero minsan po, no, dahil nagbabago nga po mabilis ang weather patterns, anumang forecast ang ginagawa po nila, maging ng DOST Pag-asa ay minsan bigla na lang nagbabago ito. So, based on what we're seeing, what are we going to expect for this week pagdating sa pag-ulan? Sa forecast po this week is possible na malakas pa rin po at on and off po yung pag-ulan dahil yun po talaga yung behavior ng habagat up to Friday po. So, expect po natin na maging active pa rin yung mga advisories tsaka sa mga warnings po. Okay? Thank you, Zaide. At muli, no? Ito po ay mga forecast lamang. Maaaring magbago ho yan instantly at any time or any point. So, dapat talaga constant monitoring po tayo sapagkat gaya ng sinabi ko po, no, kagabi at kaninang madaling araw, wala hong anumang rainfall warnings ang inilabas ng DOST Pag-asa. Ngunit nitong umaga, hanggang ngayon po, bigla na lang from no warning, naging yellow, naging orange, at naging red po siya. So, sige po, babalik lang po tayo sa ating pong monitor. Again, this is our team here in our Makabagong San Juan Command Center. Okay, so sige. Kung meron hong mga issues and concerns, maaari nyo pong message dito ngayon at paparespondihan pa natin agad. So, kung meron ho kayong mga gustong ipaabot, please just message and personal ko pong mapapaabot dito sa ating team sapagkat tayo po ay nandito ho ngayon. Okay? So, muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyong pagpapanood ng ating Facebook Live. We will continue to monitor the situation. Nandito lang po ako sa San Juan City Hall ngayon at tuloy-tuloy nating i-monitor po ang ating weather patterns for the day and as mentioned po, no, patuloy po tayong mag-iingat lalo na't bigla na lang pong lumalakas ang ulan out of nowhere, biglang posibleng bumuhos na napakalakas gaya ng naranasan natin itong nakaraang mga oras, starting about 10:30 a.m. kanina na nagtuloy-tuloy nga ang malakas na pag-ulan. Mag-iingat po tayong lahat at kung ano man ang inyong pangangailangan, please call our hotline 137-135 o di kaya ay makipag-ugnayan po dito po sa San Juan City Hall. Bukas po ang City Hall kahit po, no, na nagpauwi na po ang national government ng mga employees. Bukas po ang City Hall pagdating sa ating essential workforce at bukas din po ang ating mga barangay pagdating po sa anumang mga pangangailangan po ninyo. Maraming salamat po at mag-ingat po tayo lahat.